So, yan. Good morning, Engineering Buddies. Here we go again on another day. Another set of tutorials here in Engineering Mathematics. So, katapos lang natin ng straight line, no? So, punta na tayo sa conic section. So, first conic section na i-discuss natin is circle. But first things first, di ko kasi na-screenshot yung mga notes, no? Pero ano nga ba yung conic sections? So, yung conic sections, sabi by definition, locus of a point that moves such that the ratio of its distance from a fixed point and fixed line is constant. So, yung fixed point na tinatawag dito, yan yung tinatawag nating focus. Yan, itong fixed point na to. Wait. Itong fixed point, yung tinatawag, yan yung focus. And then, the fixed line, tinataman yung directrix. Tapos yung concentration na tinatawag ay yung eccentricity. No? So, ano ibig sabihin yan? So, ang term na conic section lang, yun yung mga sections na nabuo na yung plane pinag-pass through a cone. Okay? So, kumbaga binangga mo lang yung isang, kunwari, plane na rectangle, binangga mo lang dun sa cone. Tapos may mga mapubuo kang sections, yun na nga yung mga circle, parabola, ellipse, hyperbola. So, I believe meron tayong example dito nung dati. Alam ko, natakil ko na kasi itong circles dati. Itong conic sections. Nabura ko yata. Anyway, nasa TikTok video ko siya, yung sa conic sections. Kung paano nga ba yung sinasabi ko na ang mga conic sections ay mga plane figures lang na nag-pass through a cone. Okay? Tapos yung if a cutting plane is parallel, so yung kunwari, yung meron tayong cone, let's say meron tayong cone, draw tayo ng cone para ma-visualize natin kahit. Yan, sige. So let's say this one. Yan. Tapos, meron kang basta may cone na ganyan. Sabihin natin cone yan. Tapos, meron nagpasa kanya na plane. Hindi pala natin ma-visualize kasi di naka 3D, no? But anyway, let's draw. Try natin i-draw. Okay. Yan. So, parang, ito yung cone, tapos may nagpas lang dito na ganyan. Sabihin natin na may nagpas sa kanyang, draw na tayo ng line. Sabihin natin may nagpas sa kanyang ganyan. Siyan na lang natin. Parang ganyan.
Ito yung kunwari yung plane, yung dilaw na line, yan yung plane. Yan, may nagpa sa kanyang ganyan. Tapos, so itong dilaw na itong parang dito na siya kapag 3D natin. Yan. Tapos may nung ipinasok tong plane na to, nung ipinasok tong plane na to dito sa cone, may parang naging hole siyang ganyan. Okay. So yan, parang ganyan. Kasi nabuo na tong plane, ito yung circle. So parang if yung may cone, tapos may pinasok ang plane figure dun dito sa vertex niya, parang ito nga, pinasok mo. Tapos ito na siya kapag inano mo, may naging hole, naging butas, yun ang circle. So yung circle, nabubuo kapag yung cutting plane daw is parallel to the base ng cone. Okay, so nabuo yung circle. So kunwari, if uh, kapag perpendicular naman sa base ng cone, yung section na ipinasok mo, na ipinas mo, ang mabubuo mo naman ay hyperbola. So mga ganun lang. So, yan. So, parang introduction lang naman to. Sana alam ko naman gets yun na tong conic sections. Okay. So, para mas maintindihan pa natin, ang first conic section na pag-uusapan natin is circle. So, bago tayo pumunta dito sa problem na to, few reminders lang sa circle. So, ang general equation of circle, bago pala tayo pumunta sa circle, tandaan nyo lang lagi na ang general equation ng conics, so ax squared plus by squared plus cy bxy plus cy squared plus dx plus ey plus f equals 0. Yan ang general equation ng conic. Sasanda lang natin kapag yung discriminant b squared 4ac, ang section mo ay ellipse. Tandaan to guys. Yan, ellipse. Then b squared is equal to 4ac. Ang ano mo naman ay parabola. And then b squared is greater than the 4ac hyperbola. Okay? So, yan lang naman ang mga kailangan mong tandaan sa conic section. Tapos, ang conic section naman is circle if yung A is equal to C. Okay? Tapos, if A is equal to C, circle ang iyong conic section. So, tara. So, first things first, punta na tayo sa circle. Tandaan lang natin ulit sa circle, ang general equation ng circle ay ax squared plus ay squared plus dx plus ey plus f equals 0. So, since a is equal to c naman, pwede naman natin yan na x squared plus y squared plus dx plus ey plus f equals 0. So, yan lang naman. So, para makasolve tayo to solve a circle, kailangan lang natin ng dalawang points
dalawang conditions, no? Ang first condition natin, 3 points. Given yung 3 points along the circle, gagamit tayo ng general form. Or given yung center at yung radius, at gagamit tayo ng standard form. Ano ba yung standard form? So, yung standard form ng circle ay, kunwari, center mo, designate natin as H and K. Di yung, ano yan, general form yan, ay yung standard form yan, x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Okay? So, kapag in-expand mo tong x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared, lalabas lang din to sa general form. General equation of circle. Okay? Sige. So, para i-maintindihan pa natin yan, mag-solve tayo ng problem. Edit ko na to. Para mas maintindihan pa natin yung pinagsasabi ko kung ano ba yung x minus h squared, ganun, etc. Ito muna. So, problem number 1 tayo. Find the equation of k, for which the equation x squared plus y squared plus 4x minus 2y minus square equals 0 represents a point circle. So, ano ba ibig sabihin ng point circle? Yung points, wait lang. So, problem number 1. So, point circle means meron siyang radius of 0. Ay, so paano natin yan? So, rewrite lang natin yung x squared plus y squared plus 4x minus 2y minus k equals 0. So, transpose na lang natin itong transpose natin si k. Okay. Tapos, paano ba tayo nagsosolve ng hindi gamit lang tayo. Pagdikitin lang natin yung mga x. So, yan. Tapos, gamit tayo ng completing the square. Paano ba ito ginagamit yung completing the square? So, divide mo lang itong middle term, itong 4x divide by 2 squared. So, itong middle term divide mo by 2, which means 2. Tapos, square mo, so plus 4. Plus y squared minus 2y. Itong middle term divide by 2. Negative 2 divide by 2 is negative 1 squared. So, plus 1. Tapos, yung mga nakuha mong value, ilagay mo lang din dito sa kabilang side. Okay, so sana natatandaan pa completing the square. So, x plus 2 squared plus y minus 1 squared is equal to k plus 5. Okay? So, yan na. So, sabi natin, ang point circle daw, para masabing point circle, kailangan mo, ang radius mo daw 0. So, itong k plus 5 na to, di ba itong part na to, ito yung radius mo as per the standard equation, r squared, no? Di ba? So, i-ano mo lang siya sa 0. So, makukuha tayo ng value ng k, which is negative 5. So, yan na yung sagot natin. So, sana tandaan nyo pa yung completing the square, guys, kasi gamit na gamit natin to sa circle. Para yung general equation, para ma-reduce natin to standard form, kailangan natin mag-completing the square. So, isa pang problem for the day. How far from the y-axis is the center of the curve 2x squared plus 2y squared plus 10x minus 6y minus 55 equals 0. Okay.
How far from the y-axis is the center of the curve? Okay, sige. So first things first, kailangan muna natin, rewrite muna natin tong 2x squared. So problem number 2, 2x squared plus 2y squared plus 10x minus 6y minus 55 equals 0. So first things first, kailangan muna natin kunin yung reduce muna natin sa standard form para makuha natin yung mga center. How far from the y-axis? Sige. Reduce muna natin sa standard form. So, paano natin i-reduce sa standard form? Sige, pagdikitin ulit natin yung mga yan, 2x squared plus 10x. Ang ginagawa ko, ginaganyan ko siya eh. Yan. Plus 2y squared minus 6y plus is equal to 55. Yan. Para mas madali. Kaso ito, i-factor out natin yung 2x squared plus 2y squared. So, i-factor out natin yung 2. So, 2x squared plus 5x plus yan plus 2y squared minus 3y plus equals 55. Tama ba? So, paano yan? Divide the middle terms by 2. So, 5 divide by 2 is 5 halves squared. So, ang 5, hindi, lagyan lang muna natin. 5 halves squared. Then, ito, negative 3y divided by 2 squared. So, 3 over 2 squared. Then, idagdag dito sa, hindi na natin siya ilagay. Then, idagdag dito sa kabilang side, 55 plus 5 over 2 squared plus 3 over 2 squared. Okay? Yan. So, kapag inano natin 2x, yan, magiging ganyan na siya. Kapag na-reduce na natin yan, y minus 3 over 2 squared. Tapos, kapag ito, ilagay pala natin itong 2 din dito. Yan, 2 plus 2. Yan. So, calculate na natin yung kabilang side. Pakita natin sa calculator. So, 55 plus 2. 5 over 2 squared plus 2 3 over 2 squared. So, 72 equals 72. Then, divide lang natin lahat by 2 para mawala yung mga 2. So, matitira natin dyan, x plus 5 over 2 squared plus y minus 3 halves squared is equal to 36. So, pag dito pa lang, pag may tinanong pa kung ano yung radius, malalaman natin yung radius niya is square root ng 36, which is 6. Okay? So, yung center daw ng circle, naglalay dito sa, ang center niya is at, ang center ng circle ay naglalay sa 5 over 2 or 2.5 and 1.5, negative 1.5, 2.5. Ay, di pala. Ano pala. Negative 2.5 and then 1.5. Yan. So, yan ang center. So, ang tinatanong, how far from the y-axis is the center of the curve? So, bali ang distance niya sa y-axis is yung h, which is
which is 2.5 units. So 2.5 units from y-axis. Yung distance ng center ng curve sa y-axis. So 2.5 units. So yun yung sagot natin. So I believe it is letter D. 2.5. Tapos dito, ang sagot ay negative 5. So, ayan. For more engineering tutorials, please like and subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated pa tayo sa mga future pa nating tutorials, no? So, meron pa tayong couple of problems sa circle. 1, 2, 3, 4. 6 problems here in circle. Then, after nun, proceed tayo sa parabola, no? So, yan. Keep watching, happy learning, and padayon engineering.